Ay, nasa na kaya yung dalawang yun? Grabe, ang tagal naman nila. Yung isa naman, on the way na. Yung isa naman, wala pang pasabi. Ay, na-traffic kaya yung dalawang yun? Grabe naman. Ayan, mamaya na nga lang yan. Pero bago mo na yan, let me introduce myself to you. Hi everyone! Ako nga pala si Christian Day P. Lawson, ang inyong ang kabogabo Divine. At isa sa magiging Divine host ninyo mamaya sa ating galaan. Pero wala po yung mga kasama ko. Divine! Angel! Sorry na, Ba't ang tagal mo? Alam mo naman, I need to be prepared kasi nga excited na ako sa gala natin for today dahil marami tayong may experience at may experience ko yun kasama kayo. Kaya excited na ako. Pero ba't ikaw lang? Asa isa? Wala pa nga reply eh. Ayan, Ayan, dahil wala pa siya, pwede mo na maipakilala yung sarili sa ating mga viewers. Oo nga pala. So, hello everyone. I am your angelic host for today. Angel Baro at makakasama niyo ako ngayon para sa exciting at feeling na gala for today. Feeling? So, ibig sabihin, mabubusog tayo niyan. Oo, pero hindi lang dahil sa pagkain. Mabubusog tayo sa saya, mabubusog tayo sa kaalaman. Lahat yan, mararanasan natin today. Ayan, kaso wala po yung isa nating kasama. Nasaan kaya yun? Malilate ba yun? Malilate ba siya? Nagsabi yun ah. Iris, at tayo maglalakbay May narinig akong ng panahon. Makasali nga. Angelica! Ay, ayun! Angelica! Sorry na mga B! Grabe kasi ang layo ng biyahe. Ano yan? Namaya, malayo rin yung biyahe. Oo nga. Eh, wala yan sa layo. Ang importante ay mag-e-enjoy at matututo tayo ng magkakasama today! Ayan, so, speaking of, syempre, ikaw naman ang magpapakilala sa ating mga viewers. Tapos na kami. Ay, okay, sige. It's my turn. Hi, everyone! Ako po si Angelica Sulatra, ang isa sa mga hosts na magbibigay mulat sa ating lahat as we go through our journey today! Ayan, so dahil dyan, kompleto na tayo at ready na ang lahat. Ayan, so, dadako na tayo sa pinaka-divine, angelic, at magbibigay tayo ng saya at mulat sa ating mga manonood. Kaya, tara na sa Gala Diaries. Let's go! Let's go! Ang kasaysayan ng mga Pilipino at ng sining ay mayaman at malawak. Ito ay sumasalamin sa makulay na kasaysayan at ng ating pagkakakilanlan. Ngunit bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang ating mga ninuno ay mayroon ng sariling anyo ng sining. Hindi para maging palamuti, ngunit para maging simbolo ng katapangan, pagkakakilanlan at karanasan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit na diskusyon sa larangan ng sining, ang tattoo. Ang tanong, tabu pa rin ba ang tattoos para sa ibang mga tao? Tara, samahan niyo ako sa makulay na diskusyon about sa tattoo. Ang tattoo ay nagsisimula sa isang design na inililipat sa balat gamit ang stencil. Tinitiyak na malinis ang mga gamit bago simulan ang tattooing. Sa bawat linya at detalye, dahang-dahang inilalapat ang tinta gamit ang makina. Pagkatapos lilinis ng balat at tatakpan para sa paggaling. Simple pero puno ng kwento. At nandito tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Erlyn Pareha kung paano ba siya naging isang tattoo artist. Ayan, pwede niyo po bang ipakilala sa ating mga viewers ano po ba kayo as a tattoo artist and paano po ba kayo napasok sa tattoo industry? I'm Erlyn Pareha. Nagsimula ako mag-tattoo siguro mga year 2014. That's when I met my boyfriend. So, nag-aaral pa ako noon. So, nag-aaral ako sa Philippine Christian University as an IT student. So, I think third year or fourth year student ako noon nung nagsimula kami
mag-tattoo. Bago kami mag-tattoo, we do henna first kasi yun yung pinaka-affordable. Syempre, student pa lang kami. Wala pa kaming pambili ng equipment kasi ang tattoo equipment pa noon is mahal and hindi siya accessible for everybody. Not like today na pwede mo nang bilhin everything sa Shopee, sa Lazada. Hindi mo na kailangan mag-order sa ibang bansa. One click away na lang siya. Marami na rin na nabago sa mga equipments namin from the very start until today. Iba na siya. Meron na siyang mga automatic settings. Dati, we have to buy needles pa. Yung needles pa ganyan pa kahaba. Ngayon, para na lang siyang bala or something na ilalagay mo na lang sa pen. So dahil pala sa tattoo, kaya siya nagka-love life. Ibang form of arts like traditional arts. Meron tayo, nagdodrawing tayo on paper, nagpe-paint tayo, nagpe-picture tayo, nagpe-video tayo. Pagdating naman sa tattoo, I think it's intimate and private. First of all, kasi sa skin mo siya nilalagay. And private or intimate, it's permanent. Hindi mo siya mabubura. Unlike sa paper, meron tayong eraser. Pag ikaw, nagtattoo ka na sa tao or nagpatattoo ka na, hindi mo na siya matatanggal. Unless na lang pa-laser mo siya or cover up. But nandun pa rin siya. At saka yung experience din that you get from getting a tattoo, And also masakit. the lesson. Oo, masakit. walang hindi masakit na tattoo. Siguro yung iba na to-tolerate nila. Pero meron pa rin siyang pain. So may iba gusto nila yon na-express nila yung sarili nila doon or kumbaga napapersonalize nila lahat ng gusto nila ilagay sa katawan nila. Talaga nga, the tattoo is a form of self-expression talaga. So, my next question is, how does it feel as a tattoo artist na nare-recognize na yung tattoo as a form of art and meron na siyang mga contest like Ink Master na nakikita natin sa many social media, and how does it feel na nakare-recognize na siya as a form of art, not as a taboo? Siyempre, masaya ako as a tattoo artist kasi I'm also a fan of Ink Master. Lagi ko rin siya pinapanood. Kasi dun parang natututo ka din from other artists kung paano ba yung tama na gawin kapag magtatattoo ka. Actually, ngayon sa Pilipinas, since nadami na sobrang engulfed na tayo sa social media, mas free na tayo to express our feelings. So, hindi na katulad ng generation dati na sobrang tabu ng tattoo na parang kapag may tattoo ka, galing ka sa kulungan, or Masamang tao. isa kang masamang tao, sanggano ka, or something. So, ngayon, iba na yung tingin sa tattoo. Like, kapag may tattoo ka, kasi sa ibang bansa parang nagpatattoo ka, may pera ka. Kasi, nakapagpatattoo ka. So, ganun siya. Tapos, meron na siyang mga competitions ngayon. Meron din tayo local, yung mga dututan. Tapos meron din mga competitions sa mga provinces. Personally, hindi pa ako sumasali sa mga ganong competitions. Talagang meron pa rin sa ating may mga hindi pa rin tanggap ang form of tattoo as an art. So, Rami-rami na ako natatuan. Mas marami doon nagpapatato dahil uso mga minimalist tattoo, yung mga pangalan, yung mga maninipis lang na mga lines. Kasi yun yung mga nakikita nila sa internet,
So, mga best friend tattoos, magmamatch sila ng tattoo. Meron naman din ako na tatatuan. Usually, ngayon, since tanggap na nga yung ng iba, yung tattoo, marami nang nagpapatattoo ng sleeves. So, yung as in talagang full siya. So, full sleeves, mga malalaking pieces, may back piece, meron ding arms. So, usually ganon. Ang ayaw ko lang na mag-tattoo kapag couple tattoo. Hindi siya advisable. Hindi siya advisable mag-couple tattoo. Ewan ko kung parang it's a curse or ano. Every time na meron ako tatatuan na couple na kunyari same pangalan niya, ilagay sa sa katawan mo. Basta magkabaliktad sila ng Or yung mukha. Or mukha. Magkakaiwalay sila. Proven and tested. Nasa sayo na lang yun kung magpapatato. Patatato ka or hindi. Ayan, so talaga namang napakakulay ng mundo ng tattoo sa kabila ng mga stigma and discrimination na nararanasan nila is patuloy pa rin namamayagpag ang tattoo as a form of art dito sa Pilipinas and sa other countries. So, ayan, so ngayon, tinatatutuan tayo na Ate Erlene. Ayan, this is my first time and sabi pa yung experience dito. Like, pag first time siguro masasaktan ka kasi parang may mga parang mini kutsilyo or parang karayom na tumutusok sa balat mo. Pero hindi naman siya gaano masakit. Siguro kapag may mga parang maitim na spot sa tattoo, ayun na yung parang part na masakit. Pero as nag-journey sa tattoo, ay hindi naman siya gaanong masakit. Kaya itry nyo na. Sa modernong panahon, unti-unti nang natatanggap ng lipunan ang tattoo bilang bahagi ng kultura at self-expression. Sa kasalukuyan, mas marami ng tao na mula sa iba't ibang propesyon ang nagiging bukas at mas tanggap sa ideya ng tattoo ay hindi sukatan ng kakayahan, integridad o karakter ng isang tao. Ngunit kahit tanggap na ang tattoo sa ibang lugar, may iba pa ring konserbatibo sa pananaw ng ibang mga tao. At narito ngayon tayo sa Binondo kasama si Noel na taga La Union. Punta lang ako dito para may bibili lang ako sa Divisoria dahil para sa mga gamit namin sa resto. Ang tattoo for me, kung nakikita nyo wala naman talaga akong tattoo. But being an artist din, na-appreciate ko na yung tattoo kasi may historical background ng tattoo, di ba? So, kung makikita natin yung sa mga archaeological facts, nakikita natin yung mga ninuno natin, may mga tattoo na sila. That symbolizes something na nagbibigay ng halaga or importansya sa isang tao. Sometimes na i-indicate din yung kanyang posisyon kung bakit depende dun sa tattoo na sa kanya. Nowadays, yung tattoo, nagiging uso siya at accepted na sa society. But for me, meron din naman tayong perspective in a religious point of view na nasa Bible na talagang hindi dapat natin bigyan ng anything ang ating katawan regarding sa
sa pagtatattoo. But depende yun sa side ng tao. So ako, wala akong anything na perspective na sasabihin natin I'm against or I'm pro-tattoo. Kumbaga sa akin, balance lang talaga. Because I need to respect anybody na merong tattoo. Kasi just like you, kung may tattoo ka, nire-respeto ko yan. Hindi ka naiiba para sa akin kasi parehas tayong anak ng Diyos. Ang tattoo ay hindi lamang simpleng tinta na inilalagay sa balat. Ito ay isang sining na nagdadala ng mas malalim na kahulugan, nagsisilbing salamin ng mga kwento, alaala at personal na ekspresyon ng sarili. Sa huli, ang tattoo ay isang personal na desisyon. Ang pananaw ng lipunan ay unting-unting nagbabago, pero ang pinakamalaga ay ang pagtanggap natin sa isa't isa, may tattoo man o wala. Ang tanong ngayon, handa ka na bang burahin ng stigma? Mula sa Manila, dumayo naman tayo sa culinary capital of the Philippines, Pampanga! Ang Pampanga ay isa sa mga probinsya sa Pilipinas na may mayamang kasaysayan at kultura. Binansagan itong culinary capital of the Philippines dahil ilan sa mga kilalang Filipino cuisine ay dito nagmula. At kilala rin ang mga Kapampangan sa kanilang hilig at kahusayan sa pagluluto. Dahil nasa Pampanga na tayo, papayag ba tayong hindi matikman ang pangmalakasang original sisig ng Pampanga? Gaano nga ba kasarap ang original sisig ng Angeles? Let's find out! Tara, G! Nandito tayo ngayon sa Aling Lusing Sisig kung saan unang naimbento raw ang sisig na mahigit 3 dekada nang nakatayo. Tara, pasok tayo! Ayan, so nandito tayo ngayon sa Aling Lusing Sisig at meron akong kasama today, si Miss Rochelle. Hi, good morning. Ako si Rochelle. You can call me Shay. Miss Isa Shay. ako sa mga apo ni Aling Lusing. Ayan, so alam naman ng lahat siguro, no, na dito talaga sa Pampanga nag-originate or nagkauna-unahang sisig. But could you tell us more po about sa Aling Lusing Sisig? Like, paano siya nagsimula? Well, nag-umpisa siya 1954 sa may crossing sa tabi ng release ng tren. Isa lang siyang barbecue stand lang siya. Tapos nagtitinda lang ang lola ko doon ng mga barbecue. So ganun siya nag-umpisa sa barbecue. Ayun, no, paborito ng lahat ngayon na sisig. Nag-umpisa lang pala siya sa barbecue stand. Ayan. So paano ba siya na-discover? Paano nagsimula? Saan galing yung recipe na ganoon? Nag-umpisa siya, nagluluto ng tenga ng baboy ang lola ko. So, accidentally, nasunog niya yung baboy. Syempre, ayaw niyang itapon yung baboy, kasi sayang naman pag pagkain. Ayaw niya kasi nagtatapon ng pagkain. So, ang ginawa niya, sinangkapan niya ito ng mga iba't ibang mga ingredients. Pagkatapos, ginawa niyang sisig. So, ngayon yung tinatawag na sisig ng baboy. Sisig. No? Patapon na sana siya before dahil nasunog siya. Pero nagawan siya ng paraan. Hindi lang basta nagawa ng paraan. Nagawan ng something na magiging paborito pala ng marami. Ayun. So ano naman yung kaiba niya sa ibang sisig na yun? Yung sisig ng Aling Lusing. Anong pinagkaiba niya po sa ibang sisig? Well, syempre, yung original na sisig, kung paano ginawa ng lola ko mula noon hanggang ngayon, yung pa rin yung sangkap. So, hindi namin talaga siya iniiba. Wala siyang ibang like yung iba kasi meron siyang mayonnaise, meron siyang itlog. Kami kasi kung paano lang yung noon hanggang ngayon, yun pa rin yung sangkap. So, hindi namin yun iniiba. Kasi yun talaga yung original na sisig. Yeah, so ayun nabanggit ni Miss Shay, no, yung mga sisig ngayon na umusbong, especially sa Manila, na marami ng sisig na umusbong, yung may mayonnaise, merong itlog.
which is hindi pala yun yung original recipe. So, Miss Shay, nakatikim ka na ba nung may mayonnaise or may itlog na sisig? Hindi pa ako nakatikim actually kasi yung parang sisig namin, yung pa rin yung syempre hanggang ngayon, yung pa rin yung mga recipe. So, yun lang yung original sisig. So, ayun, no, ang matitikman natin dito sa Aling Lusing ay hindi kung anong bagong sisig, kundi ang original pa rin talaga na sisig. Yes. Ayan, finally, matitikman na natin ang kauna-unahan ng pinagmamalaking sisig barbecue, kare-kare ng Pampanga. Pero syempre, sisig muna ang uunahin natin kasi yun talaga yung binyahe pa natin mula Manila hanggang Pampanga. So, ito na ang ating pinakahihintay. Na-excite ako kanina pa. Ano ba? Ayan na siya. So, malalasahan mo talaga yung pinagkaiba niya sa ibang sisig, no, na usual sa Manila. Ang sarap, ang crispy, kahit hindi siya sunog kasi yung pinaka nag-origin dito. Like, nasunog daw yung tenga, kaya ganon, nabuo yung sisig. Pero ito, crispy siya, hindi sunog, malinamnam, and perfect. I love it. Ano, sa sisig pa lang parang okay na ako. Ang sarap niya na. Pero, syempre, papayag ba tayong hindi natin matitikman ang dahilan kung bakit ba nagsimula ang sisig? Nagsimula sila sa barbecue stand, kaya, syempre, titikman natin ang kanilang barbecue. So, ito na. Okay, go, Leia. Ang lambot, ang sarap, ang malinamnam niya, grabe. Ano yung barbecue na gusto ko, grabe. Hindi siya ganun katamis. Ramdam ko yung blending ng asim, ng tamis, nung linamnam ng barbecue. Perfect, I love it. Dahil sa kahiligan ng mga Kapampangan sa sisig, tuwing Disyembre ay ginugunita nila ang Sisig Festival o ang Sadsaran Kun Angeles na nagsimula pa noong 2003. Ngunit nang mamatay si Aling Lusing noong taong 2008 ay huminto na rin ang taon-taong paggunita sa Sisig Festival. Noong 2017, nag-organisa ang Angeles City Tourism Office ng isang bagong pagdiriwang. Tinawag nila itong Sisig Fiesta at ginanap ito sa Valdez Street kung saan unang ginawa ni Aling Lusing ang kanyang sisig. Sa patuloy na pag-usad ng panahon ay marami nang nagsulputang iba't ibang uri ng sisig. Ang salitang sisig ay nagmula sa salitang Tagalog na sisigan, na ang ibig sabihin ay maasim o pinaasim, at unang naitala noong taong 1732 ni Father Diego Bergano sa Spanish Kapampangan Dictionary. Pero ang sisig na ito ay walang baboy, kung hindi isang salad na mayroong papaya, bayabas, tinimplahan ng asin, paminta, bawang at suka. Sa paglipas ng mga taon at kabi-kabilang pag-usbong ng iba't ibang version ng sisig, ay nanatili itong may citrusy o maasim na lasa. Siyempre, bilang isang apo ni Aling Lusing, siyempre siya yung known sa sisig. Sobrang proud ako kasi hindi lang dito sa Pilipinas alam ang sisig, sa international pa kasi mga pumupunta dito, mga social media, sa mga media na taga Japan, Hong Kong, Thailand. So, iba't ibang lugar na siya kilala ang sisig. Pag sinabi kasing sisig, dito sa Pampanga So, known na talaga siya. So, thank you sa mga tumatangkilik pa rin ng sisig hanggang ngayon dito sa Pampanga, syempre. Ang daming taon na yung pinagdaanan, ang dami na rin daw nag-interview sa kanila. True. Hindi lang mga media dito sa Pilipinas, Yes. kundi pati rin yung ibang bansa, dinadayo sila. true. So, pero pine-preserve pa rin nila kung ano yung original na recipe ng sisig, kahit ang dami nang naglalabasan ngayon, especially sa Manila. Ayun lang, thank you so much po, Miss Shay. Ang sisig ay hindi lang masarap na ulam at pulutan. Ito rin ay sumasalamin sa kasaysayan at kultura nating mga Pilipino.
Meron pa bang mura? Paano kung gutom na gutom ka na, ngunit ang pera mo ay bare-barya na lang? Meron pa bang pagkain na sa murang halaga, mabubusog ka? Karamihan sa atin ngayon ay nahihiya ang bulsa dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kanya-kanya tayong hanap ng pasok sa budget na pagkain. Gaya na lamang dito sa Taft Avenue, Pedro Hill, na may kabi-kabilang fast food at mga karinderya. Dito sa gilid ng Philippine Christian University, Manila, pagsapit ng tanghalian ng mga estudyante ay naghahanap ng pagkain na swak sa budget. Sa siomai stall na ito, ang mga estudyante ay naghihintay dahil sa abot kaya ng kanilang siomai. Tuwing tanghali, ang mga estudyanteng gipit sa kanilang mga pera ay sa siomai stall sa harap ng PCU Manila na sila kumakapit. Dahil sa halagang 40 to 60 pesos, ay may ulam ka na. Ang kanilang bestseller ay ang kanilang homemade siomai na siksik sa laman na binabalik-balikan lagi ng mga estudyante. May 4 na klase lang naman ng kanilang siomai na tinitinda rito. Ang pork, chicken, Japanese at ang kanilang homemade beef siomai. Maraming estudyante ang bumibili sa kanila tuwing tanghali at hapon dahil wala yung mga shift ng mga estudyante dito sa PCU Manila. Ito tayo ngayon with, ano pong pangalan nyo? B. Ayan, si V ay isang bumibili din na estudyante dito kay Kuya, sa siomai stall ni Kuya. So, anong favorite siomai mo? Ay, ano munang grade mo? Grade 11 po. Grade 11. Anong strand mo? Yun. So, sa mga siomai ni Kuya dito, ano yung mga favorite siomai na binibili mo? Yung pork siomai po. Pork siomai. Can you describe kung anong lasa ng pork siomai ni Kuya? Okay naman po yung lasa niya. Parang ano po, standard na siomai. Standard na siomai, okay. So, bakit tuwing lunch nyo, dito ka bumibili? Convenient po kasi siya kasi nasa harap lang ng school and also affordable din. Affordable. Oh, yan. Sige, thank you, V. Ayan! So ngayon, nandito tayo ngayon sa tapat ng PCU Manila kung saan i-interview natin si Kuya. Ano po pangalan nyo? Nelson po. Nelson, si Kuya Nelson, kung saan siya po ay nagbebenta ng siomai dito sa tapat ng PCU. Ayan, Kuya, ngayon may mga katanungan lang po kami para sa inyo. Ayan, ang unang tanong po ay, ilang taon na po kayo nagbebenta ng siomai? Magpo 4 years na, ma'am. 4 years po. Dito po yun sa tapat ng PCU? Yes po. Actually, sa baba ako nagsimula, tapos umakyat lang ako. Okay po. So, 4 years na dito sa tapat ng PCU. So, bago po kayo mag-siomai business, ano pong trabaho nyo? Ma'am, cook po ako sa isang factory ng chicharon, Lapid Foods. Isang Lapid Foods po, ma'am. Dati kong trabaho. Tagaluto po ako ng chicharon. Tagaluto po ng chicharon. So, paano po kayo napunta sa siomai business? Nung nag-resign po ako sa trabaho ko, ma'am. Kasi medyo hindi na rin maganda yung palakad. Medyo nagugulan na kaya nag-resign po. Ma'am. Kaya po kayo. Opo. So, Kuya, paano po kadami ang siomai na nabebenta nyo kada araw? Siguro, ma'am, 15 above. Maabot na ng 25 hanggang 30, ganyan. Dami-dami na po yung Kuya sa isang araw. Marami na po. Ayan. Sunod ko na tanong, bakit po napili dito sa PCU Manila magtinda ng mga siomai nito? Actually, ma'am, accidentally ang pagkakatuntun ko sa PCU. Kasi dati, kaya po talaga ako nakapresto. So, around, balik-balik lang. Hanggang sa naisipan ko lumayo ng Quiapo, inikot ko tong Taft Avenue at may tumambay ako ng bahagya dito kasi nakita ko yung school ng PCU. So, yun, tumambay ako at meron naman siya mga bumibili, ma'am. Kaya yun, nirequest naman nila na, Kuya, bukas dito ka uli, sabi nila. Sige, sabi ko, walang problema. Hanggang sa tinuloy, ng mga customer nyo. Opo. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na, ma'am. Next po, ano po ang naging inspirasyon nyo para ipagpatuloy yung gantong negosyo? Siguro, ma'am, kasi dati nangangamuhan ako eh. So, after nung nanalo po kami sa kaso namin dati kong trabaho, nakakuha kami ng back pay namin.
Yun, sinarili ko na po ang pagtitinda. Nagsarili na po ako. Opo. Halos araw-araw maaga nagbibisikleta si Mang Nelson ng 1.5 oras kasama ang mga tinitindang siomay mula sa Quiapo patungo ng Taft Pedro Hill. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, napag-alaman namin na ayon sa mga pulis ay pinagbabawal na ang pwesto ni Mang Nelson sa gilid ng PCU Manila. Ngunit, sa ngalan ng paghahanap buhay at bilang isang padre de pamilya, pilit na hahanap at gagawa ng paraan. Dito tayo ngayon sa siomay stall ni Kuya. Ayan, may mga estudyante na bibili and sabi nila regular customer sila. So, pakilala po kayo. My name is Jelaine Tingzon and I'm already 17 years old. And ang strand ko po is ABM. My name is Jonna Marie and I'm 17 years old and ang stand ko po ay ABM. Yurik True 17. Strand ko po ay ABM. So, ayan, bakit kayo bumibili kay Kuya? Kasi bukod po sa masarap yung siomay nila, student friendly din po yung price. Ako po, masarap. Masarap din po siya and pati yung toyo ni Kuya, pati yung mga niyo po. Tsaka yung, minsan po kasi may only drinks kami pag madami po yung binibili namin. Opo. Yun nga po, masarap po, gaya ng sabi ni Jelaine, and also maganda din po pakikisama niya sa mga customers. Yan. So, yan, nabanggit yung masarap yung siomay ni Kuya. Ano naman yung mga favorite flavor nyo ng siomay ni Kuya? Madami eh. Pero favorite ko, Japanese. Japanese. Sa akin po, pork and Japanese. Pork and Japanese. Akin po, chicken and homemade. Chicken and homemade. Ayan. Grabe. Ano naman yung i-rate nyo sa siomay ni Kuya? Rate nyo yung siomay ni Kuya. 11 out of 10. 11 out of 10. Grabe. 1 million out of 10. 10 out of 10 out. 10 out of 10. Ayan. Mapapa, may siomay at may sarap ka. Ayan, ngayon naman ay titikman natin ng personal ang siomay ni Kuya Nelson. Ayan, Kuya, pa-order ako lahat ng flavor ng siomay mo. Ayan, ano yun Kuya, yung nilalagay mo? Pork po, ma'am. Pork siomay. Homemade siomay, yung pinakamalaki. And Japanese siomay. Beef siomay. Chicken siomay. Ayan. Merong 5 klaseng siomay si Kuya Nelson. Ang chicken siomay, ang homemade siomay, ang pork siomay, ang Japanese siomay, at ang beef siomay. Ngayon ay titikman natin. Ngayon ay titikman na natin ang siomay ni Kuya Nelson. Unahin natin ang beef siomay. Masarap, mainit pa. At ng classic, ang pork siomay. Medyo maanghang. Ito yung lasa sa mga kantin na siomay. Sarap. At next, ang Japanese siomay. Lasa yung nori. And flavorful. Next, yung chicken siomay. Lasang chicken. Next, ang pinakamalaki, ang homemade siomay. Hindi ko alam paano siya kakainin. Sobrang siksik nung laman, guys. Sarap.
10 out of 10. Mahirap man ang sitwasyon ng buhay, ay nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Mang Nelson sa akin, na kahit mahirap man ang buhay, ay patuloy pa rin ngumiti, magsumikap para sa kanyang pamilya. Mapapa-omay siomay at omay sarap ka, dahil sa murang halaga, busog ka na. Mapapa-omay siomay ka at mapapa-omay sarap ka, bili na. Nakakapagod! Grabe! Grabe guys, so nakakapagod yung gala natin ngayon. Oo nga, pero busog naman. Sobrang sulit naman yung lakad natin ngayon. Tama, correct ka dyan, V, dahil naimulan din naman nila tayo sa kanilang mga kasipagan at talento. Ayan, pero alam nyo ba, nagustuhan ko talaga yung tattoo sa akin ni Ate Eileen, napakaganda. Slay nga, ang ganda nga nung nakita ko. Pero isa pa, yung sisig na natikman ko, ang sarap. Grabe, ang sarap balik-balikan. Kahit sa Pampanga pa yan. Tama. Ako naman, na-inspire ako sa buhay na naipakita sa akin ni Mang Nelson sa kasipagan niya, sa determinasyon na pinakita niya sa akin. Sobrang okay. Pero alam nyo na ang ganda din na marami tayong natutunan throughout this journey talaga. Oo nga eh, lalo dun sa Pampanga. Ang dami kong natutunan tungkol dun sa sisig fiesta nila. No, meron na palang ganun dahil nga dun nga nagsimula ang kanilang sisig. Grabe. Ako naman, na-inspire ako sa buhay ni Mang Nelson talaga. Kasi isa sa mga katangian ng mga Pilipino, di ba, yung gagawin lahat para sa pamilya. Para sa pamilya. Ibigay lahat para sa pamilya. At nakita ko doon kay Mang Nelson. Diba na grabe na naimulat tayo ng mga kwentong iyan sa sitwasyon natin ngayon na kagaya na lamang ni Ate Eileen na grabe yung dedikasyon niya, yung determination niya sa paggawa ng creative tattoo art. Tsaka sa Pampanga, yung aling lusing sisig, nakakabilib din yung tibay nila to live up na hanggang ngayon, kung ano yung sisig nila noon, hanggang ngayon yun pa rin. At pero patok na patok pa rin yun kasi sobrang sarap nga naman talaga. Yes! Very Delicious! and very life-changing. Life-changing! Oo pero I could say life-changing, delicious, and delightful talaga yung sisig na yun. Very worth it ng pamasahe, ng pagod, nakakabusog talaga. Ayan, so syempre, dahil naman sa kanila, hindi magiging masaya ang ating Gala Diaries, diba? Dahil naging parte sila ng ating Gala Diaries. Kaya, Gusto namin pasalamatan hindi lang sila, kundi kayo din sa pagsama sa amin dito sa Gala Diaries. ayan, at dahil dyan, dito na rin nagtatapos ang programa natin sa Gala Diaries. Patuloy ang paglalakbay sa buhay ng panahon, pahinan ng kasaysayan. Dito lang sa Gala Diaries!